everyone! Welcome back sa ating channel and syempre kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia and nandito tayo sa part 2 ng storya ng buhay ni Rose. Pero bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you sa inyo. Thank you so much for standing by me. Charot. Lagi kayong nandyan at nakikinig sa atin. Maraming salamat. Hi, ako kay Jack Palalios. Thank you so much for listening. Merchie Vlog Bukalig. Elizabeth Lagunday, maraming salamat. Liza Anobling. Gail Easy, maraming thank you. Sabi niya, child grooming daw ang ginagawa ni Anton. Anak ko naman. Hello din ako kay Lino Dizon, kay Marilyn Castillo. Hello rin kay Leticia Amante, kay Charot. Hello rin kay Angelita Villapuerte, Ayan Butingana. Maraming salamat. Maricel Mina, Yen Torrejador, Josephina, Jazzy Chai, Juliet Valmoria, Christina Sison, maraming salamat. Marvy Montisilio, Alcura Uki, thank you so much. Sabi nila sa wakas you're back. Oo nga. Rosana Crisostomo, I miss you too. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa Rio Piano. Maraming salamat din kay Sandara Ondi, Agnes Amigual, Mr. Maharlika, thank you very much. Ma'am Judith McGovern, and to your husband, thank you so much. And syempre nako, andito na tayo sa part 2 ng storya ni Rose. And warning lang po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, kung may mga bata man dyan, naku, patulugin nyo muna o di kaya mag-headset kayo dahil alam nyo na kung anong ibig sabihin yan. Yes! Ang part 2 po ay punong-puno ng pag-iibigan. Mainit na pag-iibigan. Charot. Anyways, thank you so much for tuning in. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe to our channel para naman lagi kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong video na i-upload. Huwag na nating patagalin. Eto na po ang Dear Mama Mia. Gabi na nung pareho na kaming pumasok sa kwarto. Hihiga na sana kami nito, kaya lang naligo muna ako. FYI nga po pala, Mama Mia, hindi po ako naliligo tuwing umaga. Gabi po talaga ako naliligo at minsan lang din akong naliligo sa umaga. Tsaka lang kapag tinamad na akong maligo nung nakaraang gabi. Mas gusto ko talagang maligo sa gabi kaysa sa umaga. Tuwing umaga kasi ay parang nilalamig ako. So ang ginagawa ko ay nag-half bath na lang ako, kung minsan nga hilamos na lang tsaka suklay ng buhok. Kaya naligo ako nung gabing yun kasi buong araw akong walang ligo. Si Anton ay nasa labas pa nung mga oras na to dahil hinahanda pa ang mga gagamitin niya kinabukasan para sa kaniyang exam. Tapos na akong maligo pero hindi pa rin pumapasok sa loob si Anton kaya nauna na lang akong humiga. Ewan ko, Mama Mia, kung ilang minuto na akong nakahiga o nakaidlip nung mga panahon na yon. Pero nagising na lamang ako na may iba sa pakiramdam ko. Yun bang pakiramdam na parang ang sarap-sarap, na para bang nag-e-enjoy ka? Gusto ko pang pumikit pero parang may nagsasabi sa utak ko na idilat mo ang mga mata mo para alam mo kung ano ang mga nangyayari. So ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay may pagka-SPG po. So alert muna ako dyan sa mga nanonood o nakikinig ngayon na may mga bata sa paligid. So ayos na ba? Wala na bang mga bata? Okay, sige. Atin na pong dugtungan ang kwentong to. Ilang sandali pa ay hindi ko na talaga mapigilan ang sarili kong dumilat kasi nga may humahalik na sa aking buhok. Hanggang sa naramdaman ko na ang mga halik na yon ay pababa na ng pababa sa balikat ko. At ang paghalik na yon ay hindi na lang basta-basta mga dampi, kundi may mga pagkagat-kagat pa. Rose, sabi niya habang tinatanggal sa balikat ko ang mga buhok na napunta doon. Pagkatapos nun, Mama Mia, hindi na lang kagat. Pati dila niya ay pinadaan na rin niya sa balat ko.
hanggang sa ang mga halik niya nagmula sa balikat ko ay umakyat papunta na sa aking mga leeg. Pabalik-balik yon. Nakatalikod ako sa kanya nitong mga panahon na ito. Pinipilit ko naman siyang paalisin sa likuran ko pero kahit anong gawin ko ay parang hindi nakikinig si Anton. Hanggang sa pinahiga na nga niya ako, Mama Mia. Hindi ko na alam kung anong nangyayari noon sa sarili ko pero parang nag-go with the flow na lang ako sa mga nais niyang gawin at sa mga nais niyang mangyari. Hindi ko na mapigilan ng sarili ko. Iba na ang pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Nagiinit pero hindi naman po ako noon naiinitan kung tutuusin dahil may aircon naman ang kwarto na yon. Hanggang sa lumabas na ang mga mumunting ungol sa labi ko. Noong mga panahon na yon ay parang mas ginugusto ko pa na mas idiin pa ni Anton ang labi niya sa katawan ko. Parang ayoko nang mawalay ang labi niya sa akin. Anton naman didn't disappoint. Lahat ng madaanan niya ay hinalikan niya at hinaplos niya. Hanggang sa hinubaran na nga ako ni Anton sa lahat ng suot ko. Para akong lasing nung mga panahon na yon, Mama Mia. Alam ko naman ang mga nangyayari. Alam ko naman na kung pipigilan ko si Anton at kung babangon ako sa pagkakahiga ko, siguro naman ay hindi niya ako pipilitin. Kaya lang, ang katawan ko na mismo ang pumapayag sa mga nais niyang mangyari. Wala nang nagawa ang sinasabi ng utak ko dahil ang puso at buong katawan ko ay umaayon na nagugustuhan na rin nito ang ginagawa ni Anton sa akin. Mama Mia, lahat na yata ng pagpapala ay ginawa na ni Anton lalo na sa mga masiselang bahagi ng katawan ko. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapasigaw. Inisip ko noon wala namang ibang tao sa bahay na yon kundi kami lang dalawa. At isa pa, malalayo ang mga kapitbahay kaya imposibleng may makarinig sa amin sa laki ba naman ng lote at bahay kung saan kami naroroon at pinagsasawaan ang katawan ng isa't isa. Rose, pwede ba dadahan-dahanin ko na? Sorry hindi ko na talaga mapigilan ang sarili ko, sabi ni Anton. Ako naman nung mga panahon na yon ay wala sa sarili kong tumango-tango at umungol-ungol pa bilang ganti ko sa kaniyang mga sinabi. Si Anton nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay halos hindi na mapakali. Lahat ata siguro ng ugat niya sa kaniyang katawan ay gumagalaw na. Ako naman walang kaalam-alam kung ano ang igaganti ko sa mga halik at haplos niya. Kaya para lamang ako noong isang prinsesa na nag-aantay sa pagsisilbi sa kanya ng kaniyang prinsipe. Hanggang sa tinutuon na nga ni Anton ang sinabi niya. Dahan-dahan nga pero masakit pa rin talaga. Hindi ko na natiis ang sobrang sakit. Ako nung mga panahon na yon ay natatakot na rin. Hindi dahil sa ginagawa namin kundi natatakot ako kung kasya ba yung gusto niyang pag-isahin ng katawan naming dalawa. Si Anton nung mga panahon na yon ay halik ng halik sa mukha ko at pati na rin sa labi ko. Parang sa tingin niya, Mama Mia, ay mababawasan ang sakit na nararamdaman ko sa pamamagitan ng kanyang paghalik sa akin. Hindi rin niya tinigilan sa paghaplos-haplos ang buhok ko at lagi rin siyang bumubulong-bulong sa tenga ko. Thank you, Rose. Thank you talaga. I love you so much. I love you so much, palangga ko. Hindi na ako sumagot pa. Hanggang sa Mama Mia, umalis na siya sa aking tenga at isiniksik na niya sa ilong ko ang kaniyang labi. Kahit sa dinami-dami ng ginawa niya para maibsan ng sakit ay masakit pa rin talaga. Hanggang sa mapag-isa na nga niya ang katawan namin.
Ilang saglit pa ay napatalikod na ako. Nakadapa ako sa kama at siya naman ay nakadapa sa ibabaw ko, Mama Mia. Patuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa hanggang sa matapos na nga kami. Nakatulog agad si Anton. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang pagod sa buong araw niya na kumikilos at nag-drive pa talaga siya ng malayo. Ako naman nung mga panahon na yon, kahit yakap-yakap ako ni Anton ay hindi ako makatulog ng maayos. Ang dami-dami kong iniisip. Nasabi ko sa sarili ko na hindi ko na-imagine na mangyayari ito sa akin at 16 years old. Yes, Mama Mia, tama po. Hindi po dapat dahil batang-bata pa ako noon. Niwala nga sa isip ko na maisuko ko ang bataan ko sa edad na yon. Ang nasa isip ko dati, makapagtrabaho na ako ay tsaka pa ako papasok sa isang relasyon. Pero bakit ganon, Mama Mia? Sa totoo lang, kahit hindi nangyari ang mga plano ko, kahit konti ay hindi naman po ako nakaramdam ng pagsisisi na binigay ko kay Anton ang aking sarili. Hindi nagtagal, ay nagising na lamang ako dahil nakaidlip na ako sa mga haplos ni Anton. Hindi pa rin ako nagsasalita. Halik ng halik siya ulit sa akin at haplos ng haplos sa katawan ko. At dahil nga doon ay naulit ang nangyari kagabi. Nitong mga pagkakataon na to ay hindi na po masyadong masakit. Although may kirot pa rin pero mas nangingibabaw na ang ligayang aking nararamdaman. Kaya hindi na rin ako nagpapigil nung mga panahon na yon. Umungol na rin ako ng umungol dahil ano pa bang ikakahiya ko? Nangyari na ito kagabi. Kaya ayun, nilakasan ko na rin ang boses ko dahil siguradong sigurado ako na walang makakarinig sa akin. Mama Mia, ewan ko nung mga panahon na yon. Parang natural ang lahat ng nangyayari sa amin. Oo, wala pa kaming relasyon ni Anton. Hindi pa nga siya totoong nanliligaw sa akin. Hindi ko rin siya naman sinasagot. Walang opisyal na usapan pero eto kaming dalawa at magkahugpong ang katawan sa isa't isa. Hanggang sa natapos na nga kami. Madaling araw na yon kaya nagpahinga na lang siya ng konti. Ewan ko sa'yo, Anton. Ano bang isasagot mo sa exam mo mamaya, ha? Hindi na kailangan yung ganun. Alam kong masasagot ko dahil may pampaswerte na ako. Swerte ka nga. Swerte ka nga naman talaga. Alam mo, pagod na ako eh. Kaya pwede ba matulog na ako? Sabi ko. Pagod ka na, alam ko. Sige, matulog ka na. Ikaw ba hindi ka pagod, ha? Hindi rin naman ako napapagod sa'yo, langga. At isa pa, sa susunod, ikaw na ang gumalaw para masigurado mong hindi ako mapapagod. Che, ewan ko sa'yo. Sabi ko at tinalikuran ko na siya para matulog na. Nawang-tawa naman si Anton pagkatapos noon ay sinabihan niya ako ng I love you. Hinalikan pa niya ang pisngi ko pati na rin ang noo pati na rin ang buhok ko. Hindi ko na namalayan na nakatulog na talaga ako ng tuluyan. Naalimpungatan na lang ako dahil may humahalik-halik sa leeg ko pati na rin sa mukha ko. Aalis na ako, ha? Ilalak ko tong kwarto. Pero darating ngayon ang caretaker. Sa labas lang sila dahil kailangan nilang magluto para sa breakfast at lunch mo. Huwag kang umalis dito, ha. Dito ka lang. Antayin mo ako. Hapon pa ako makakauwi. Dahil pagod pa rin ako at inaantok pa rin ako ay tango lang ako ng tango sa mga sinabi ni Anton. Agnamalayan ko na lang ay parang pilit niya akong ibinabangon dahil bibihisan pala niya ako. Wala pala akong kahit na anong saplot nung mga panahon na yon kundi kumot lamang ang tumatakip sa kahubdan ko. Gusto niya rin sana akong bihisan kahit sa pang-ibaba ko pero pinigilan ko siya. Sabi ko ako na. Pero hindi siya nakinig, Mama Mia. Siya pa talaga ang nagpunas at nagbihis ng lahat-lahat sa akin.
Narinig ko na lamang ang pag-click ng doorknob at hindi ko na alam na ako nung mga panahon na yon ay talagang hapong-hapo ang buong katawan ko kaya borlogs na borlogs ang tita nyo. Nagising ako pero parang pagod na pagod pa rin ako. Parang walang lakas ang mga tuhod ko. Kaya lang ginigising na ako sa kalam ng sikmura ko. Gutom na ako. Para pa rin akong naalimpungatan dahil may katok ng katok sa pintuan kanina pa. Pero dahil nga natatalo ako sa antok ko ay hindi ko na nabuksan nung umaga. 3:00 na ng hapon nung tuluyang dumilat ang mga mata ko. Grabe pala ang tulog na ginawa ko. Straight na straight talaga ang tulog ko. Pero kahit gising na ang mata at katawan ko, ang diwa ko ay hindi pa rin mamamiya. Kaya nagmumuni-muni muna ako sa bed nung marinig ko ang pagtawag sa labas. Ma'am? Ma'am? Ma'am, kumain ka na kasi lagpas lunch na. Baka mapagalitan kami ni sir. Sinabihan niya kasi kami na gisingin ka kapag kakain na. Hindi pa na bawasan yung pagkain na niluto ko sa'yo. Baka maya-maya ay darating na si sir eh. Sige po manang, lalabas na po ako. Pasensya na talaga at mahaba ang tulog ko. Mga magpo 4 p.m. na nung naramdaman ko na kailangan ko munang pumasok ng banyo. Hindi pa ako pwedeng lumabas nang hindi man lang ako naghilamos at hindi man lang ako nag-half bath. Kasi alam ko na sa tanda ni Manang ay maaamoy niya ang katawan ko. Maaamoy niya ang mga nangyari sa amin ni Anton nung gabi at kaninang madaling araw. Nung nasa loob na ako ng banyo ay hindi ako nakontento sa half bath kaya naligo na lamang ako. Nag-shower ako noon pagkatapos ay nagsabon. Nang binuksan ko, ang banyo ay galit na mukha ni Anton ang bumungad sa akin. Ano ka ba? Bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan? Sarado mo nga, maliligo pa ulit ako eh. Pero ang totoo ay na-curious ako. Mama Mia, hindi naman po sa pagmamayabang. Kahit hindi naman po ako maarte sa katawan ko, ay alam ko naman na may maipagmamalaki ako. Sasabon pa sana ako at babalik sa banyo pero si Anton ay bigla na lamang nambukas ng pintuan. Nung nakita niya ang buong katawan ko ay bigla itong ngumisi na parang asong baliw. Sinarado niya ang pintuan at hindi nagtagal ay naghubad din agad siya na para bang si Adan na naglalakad at hindi man lang nagsasalita at titig na titig sa akin. Uy, pwede ba tumigil ka? Kakabangon ko lang, pagod na pagod pa rin ako. Alam mo, mawawala din naman yan, sanayan lang yan eh, sabi niya. At hindi na nga siya nagpapigil. Binuhat na nga niya ako, Mama Mia, at nilagay doon sa may sink ng banyo. Pagkatapos ay ulit na may nangyari sa aming dalawa. Parang wala na kaming naging pakialam na baka may tao pa sa labas. Baka nandun pa ang caretaker ng bahay at nag-aantay na lumabas ako para kumain. Wala na kaming pakialam, naging maingay na ang pagtatalik namin sa loob ng banyo. Ewan ko kung maririnig ba mula sa banyo hanggang dun sa labas o hanggang dun sa may kusina man lang. Pagkatapos na may nangyari sa amin ay tsaka ako pinagsabihan ni Anton. Alam mo, sana kumain ka ng sa oras. Grabe, breakfast at lunch mo hindi man lang talaga nagalaw dun sa may kusina. Alam mo, mauubos ko yan ngayon kaya wag ka nang magreklamo dyan. Pagod na ako, Anton. Pwede ba tigilan mo muna ako? Ikaw talaga, parang hindi ka napagod sa exam mo. Nag-exam ka ba talaga? Alam mo, hindi dapat tinitigilan tong bagay na to. Ngayon pa. I love you. Lagi siyang nagsasabi sa akin na mahal niya ako pero hindi ko sinasagot ang mga sinasabi niyang yun, Mama Mia.
Ang totoo niyan, kapag nagkadikit lang ng konti ang mga balat namin ni Anton, ang kasunod noon ay humihingal na kaming dalawa. Sa totoo lang, Mama Mia, habang iniisip ko at nire-reminisce ko ang mga nangyari, ay parang kahapon lang ang lahat ng yon. Parang ang sarap ibalik ng pagkakataon na yon. Ang sarap ulit-ulitin sa alaala ko. Inisip ko noon na sana hindi na nga matapos ang pagkakataon na magkasama kaming dalawa. Sana lagi na lang saya sa tuwing kaming dalawa ay nasa iisang kama. Pero hindi lahat ng bagay ay mananatiling masaya habang buhay. Dumating ang araw na kailangan na naming bumalik sa syudad. Kinabukasan noon ay umuwi na kami. Pero nung gabi bago kami makauwi, syempre sinulit namin yon ng sinulit. Hanggang sa madaling araw ay nagtatalik pa rin kaming dalawa. Ilang beses kong sinabihan si Anton na baka mapagod siya at hindi makapag-drive ng maayos. Pero ang sabi niya, Mama Mia, hindi naman din daw siya mapapagod lalo na kapag yun ang ginagawa naming dalawa. Hindi talaga nagpabitin itong si Anton. Sabi niya kapag nakauwi na raw kami ay baka matatagalan daw bago mangyari sa amin ulit ang bagay na yon. At mamimiss na raw niya ako ng sobra-sobra pa. Alam mo, mas lalo kitang mamimiss nito kapag makauwi na tayo. Parang matatagalan, 'di ba? Ayoko na yatang malayo sa iyo eh. Parang gusto ko nang magpakasal sa'yo. Pero alam ko naman na hindi pa pwede. Pagkatapos niyang sabihin yon ay ilang mga malalalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Tsaka lang dumating sa akin ng mga realizations, Mama Mia. Yung mga what ifs. What if nga pala, no? What if nga pala may maganap sa katawan ko? May mga pagbabago. What if malaman ng mga magulang ko? At oo nga, Mama Mia, may mga what ifs ako na hindi talaga nagkamali. Dumating kami sa city Sunday ng hapon. Tapos, tsaka ako bumaba ng kanyang sasakyan ay binigyan niya ako ng cellphone para raw may direct contact na siya sa akin. Para raw agad niya akong makontak kung sakali mang namimiss niya ako. Ako naman nung mga panahon na yun ay tinanggap ang cellphone na yun at masayang masaya ako. Oo, Mama Mia, sa sobrang stricto ng parents ko, kahit alam kong medyo afford naman namin ang cellphone ay hindi po nila ako binili. Hindi rin naman ako nagpupumilit dahil nung mga panahon na yon ay hindi pa naman ganun kauso yung cellphone na lahat ng estudyante ay meron tulad ngayon. Pero masayang masaya ako nung tinanggap ko ang cellphone na yon at kalam ko, Mama Mia, na kailangan kong ingatan at itago ang cellphone na yon na dapat walang ibang makakita dahil alam kong magtataka ang mga magulang at tiyahin ko kung saan ako galing ng cellphone na yon. Pagdating ko sa bahay ay nagulat na lang ako dahil nandun ang isa kong tiyuhin na sobrang stricto. Kung tutuusin ay mas stricto pa nga ito kesa sa sarili kong ama. Galing pala siya ng Uzamis, Mama Mia, kasi teacher din pala siya doon at nag-take din siya ng board exam. Dumaan lang siya sa bahay ng tiyahin ko kung saan ako nakatira. Mga tiyuhin at tiyahin ko ito sa father side, Mama Mia. Pareho silang nakababatang kapatid ng papa ko. San ka galing? Galit niyang pagkatanong sa akin. Alam mo, papunta dito ang mga magulang mo. Dahil susuriin nila kung ano ba talagang nangyayari sa'yo. May nakakita sa'yo na may kasama ka pala doon sa Uzamis. Kasama mo pala yung aktor na yon, ha? Kilalang kilala ko yung taong yon. At alam na alam ko ang record ng tao na yon. Bakit siya pa, ha? Alam mo, noon lang ako nagdududa sa taong yun eh. Doon pa lang, dudang-duda na ako na may gusto yun sa'yo. Kaya siguro, ngayon siya nagkaroon ng pagkakataon dahil malayo ka sa mga magulang mo at malayo ka sa akin.
Matagal ko nang nakikita na iba ang kilos ng taong yun eh. Lalo na kapag nakakarating noon ng bahay. Ano? Ano raw? Sang bahay? Mama Mia, pagod na pagod pa ako sa biyahe pero mas lalo akong napagod sa mga iniisip ko. Hindi man lang ako na briefing na may mga ganito. Hindi man lang ako na briefing ni Anton na kilala pala niya ang tiyuhin ko. Asa na yung aktor ngayon ha? Ako naman ay umiling-iling nung mga panahon na yon. Bahala pat bugbugin nila akong lahat basta hindi ko sasabihin. Kung may bubugbugin man ang pamilya ko, ako na lang at wag na si Anton. Nung marinig ko pa lang ang mga sinasabi ng tito ko ay nanghina ng katawan ko, Mama Mia. Alam kong isang malaking gulo talaga ang mangyayari. Isang malaking gulo ang pinasukan ko nung mga panahon na yon. Bakit ka nga ba pumasok dyan, Rose? Tanong ko sa sarili ko. Pero hindi naman ako nagsisisi na sumama ako kay Anton dahil na-enjoy ko naman talaga ang pagstay namin doon. Mama Mia, hanggang sa dumating na nga ang mga magulang ko. Galit na galit sila. Pati tiyahin ko, pati tiyuhin ko, wala po talaga akong naging kakampi nung araw na yon. Lahat sila halos sabay-sabay na nagsasalita. Lahat sila halos sabay-sabay na sinisigawan ako. Walang ibang pumapasok sa utak ko nung mga panahon na yon. Naupo lamang ako habang pinapagalitan nila ako at nakayuko lamang. Ilang sandali pa ay may humila sa akin. Pagkatapos nun ay sinampal ako ng pagkalakas-lakas. Bigla tuloy akong napatingala kung sino ang sumampal sa akin. Nandun ang mama at papa ko at galit na galit talaga. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Iligpit mo na yung mga gamit mo dahil uuwi tayo sa atin. Alam mo, ilang buwan ka pa lang dito pero eto nang ginagawa mo ha? Lumalandi ka na? Nagiging matigas na ang ulo mo sa tiyahin mo? Akala ko matinong babae ka. Dito ka pala magkakalat. Hindi ka ba nahihiya, ha? Yun ang mga sinabi nila na tumatak talaga sa utak ko, Mama Mia, na para bang nun lamang ako nagising sa mga nagawa ko. Hawak-hawak ko talaga ang bag ko nung mga panahon na yon dahil nandun po sa loob ng bag na yon ang cellphone na binigay sa akin ni Anton. Kapag nabuyangyang yon sa harapan nila, siguradong sigurado ako na matatawagan at makokontak nila si Anton. Uuwi tayo. Maghanda ka dyan dahil magpapablatter tayo at ipapadrug test ka namin. Sa labas ka namin ipapacheck up. Dahil alam mo, pwede naming kasuhan yung lalaking yan. Minor de edad ka pa. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay nakahingi ako ng tulong sa lahat ng anghel na kilala ko, pati na rin sa Diyos. Bakit ang gulo-gulo ng mga nangyari? Totoo ba talagang ang kapalit ng sobrang kasiyahan ng ilang araw ay sobrang kalungkutan at kaguluhan? Nung mga panahon na yun ay naniniwala na ako dun sa mga sinasabi ng ibang tao na beware kung naging sobrang masaya ka dahil may kapalit daw yun. Nangyari yun sa akin. 2 araw akong sobrang saya sa piling ni Anton. Tapos ngayon, parang hindi ko na alam kung gusto ko pa bang mabuhay sa gulo na meron ng pamilya ko. Hindi talaga ako nakasagot. Hindi rin ako umiiyak, Mama Mia. Kung may makakita man sa akin nung mga panahon na yon, sigurado akong sasabihin nila na ang tapang-tapang kong babae. Ang dami-daming tumatakbo noon sa isip ko. Kahit masakit na masakit ang 2 sampal na iginawad sa akin ng mga magulang ko, ay hindi pa rin talaga ako naiyak. Iniisip ko kung ano ba ang magiging lusot ko sa sitwasyon na meron ako. Pero gusto ko na kakausapin ko muna si Anton, Mama Mia. Gusto ko na ako ang kakausap sa kanya at hindi ang galit na galit kong pamilya. Pero hindi din naman ako
umayaw sa sinasabi nilang uuwi kami sa amin. Pagkatapos at kumalma na sila, ay agad akong pumunta sa kwarto na pinagsistayhan ko at kinuha ko ang mga gamit ko. Hindi ko lahat kinuha, Mama Mia. Konting gamit lang ang kinuha ko dahil iniisip ko na babalik pa rin ako dito kahit na anong mangyari. Iniisip ko nung mga panahon na yon, galit lang ang mga magulang ko. Siguro ibabalik din nila ako dito dahil alam ko kung gaano kaimportante sa kanila ang aking pag-aaral. Kaya ayon, umuwi na kami. Yung cellphone ko ay hawak-hawak ko na nasa loob lang ng bag ko. Van ang sinakyan namin na transportation dahil nung mga panahon na yon ay hindi pa kami nagkakaroon ng kotse. Ang mga magulang ko ay nasa harap nakaupo, habang ako ay hindi po sumama sa kanila. Lumayo ako sa kanila at hindi ako tumabi sa kanila dahil iniisip ko nung mga panahon na yon na kahit man lang konti, kahit man lang sandali ay makahinga ako mula sa kanilang presensya. Andun ako sa pinakalikurang bahagi ng van nakaupo. Kinuha ko ang cellphone ko at tinignan ko kung meron bang text. Nakita kong napakarami na palang missed calls. Langga, I love you. Kumusta ka na dyan? Tawag ako. Si Anton. Sagutin mo naman ang tawag ko. Bakit ayaw mong sagutin ang mga tawag ko? Anong nangyayari sa'yo dyan? Anong nangyayari sa'yo, Rose? Bakit hindi mo ako sinasagot? Hindi mo ba ako talaga sasagutin? Babalik ako dyan. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Anong nangyari sa'yo? May ginawa ba sila sa'yo? Ilang oras ang pagitan ng last text? Hanggang sa may nag-text ulit si Anton. San ka pala? May inutusan akong papuntahin dun sa bahay ng tita mo, pero sabi wala ka daw doon. Umuwi ka raw. Kinuha ka ba nila? Nitong mga panahon na ito ay nagmumura na si Anton dahil hindi ko pa rin sinasagot ang tawag niya. Paulit-ulit ang text niya, Mama Mia. Kung nasaan ako, kung sinong kasama ko, at kung bakit hindi ako sumasagot. Hanggang sa tumawag siya ulit. Ang dami-dami ng tawag at muntik nang malobat noon ang cellphone na yon dahil sa tawag niyang hindi ko man lang sinasagot. Langga, mag-aantay ako sa tawag mo, please. Please know that I love you so much. Mag-aantay ako sa tawag mo, ha? Please, please, mag-aantay ako. Buti na lang talaga, Mama Mia, at naka-silent ang cellphone na yon. Kaya kahit text siya ng text habang pinapagalitan ako ng mga magulang ko at tawag siya ng tawag ay walang narinig ang mga ito. Patuloy pa rin ang cellphone na nasa bag ko naka-silent. Hindi ko pinatay para malaman niyang natanggap ko ang mga mensahe niya. Binalik ko agad sa bag ko ang cellphone na yun at natulog na ako the whole time ng biyahe namin. Pero habang natutulog ako, Mama Mia, ay iniisip ko kung ano ba ang gagawin ko, kung paano ko ba lulusutan ang gulong to. Masakit na masakit ang ulo ko sa pag-iisip ng mga paraan. Ilang sandali, Mama Mia, ay nagising ako at nakarating na pala kami sa bahay. Gabing-gabi na nung nakarating kami dahil hapon na kaming bumiyahe. Hindi na talaga nagpatinag noon ang mga magulang ko. Hindi man lang sila nagpabukas dun sa bahay ng tita ko at agad kaming umuwi. Pagdating namin sa bahay ay pumasok agad ako sa kwarto nang hindi man lang naghahapunan dahil pagod na pagod ako. Isa pa sa ikinapapagod ng katawan ko, Mama Mia, ay buong magdamag po kaming nagtalik ni Anton bago kami bumiyahe pabalik. Tapos pagbalik namin ay sangkaterba talaga na mga sermon, sigaw at pangaral ang narinig ko. Pagdating ko pa lang sa kwarto ay halos natumba na ako sa kama ko dahil sa sobrang pagod. Pero Mama Mia, nasundan pala ako ng mama ko. Saan ka pupunta, ha? Halika rito, lumabas ka! Bukas na natin tapusin to, Ma. Magpapahinga muna ako. Hindi na ako kakain dahil busog pa ako. Hindi nakasagot ang mama ko
at dumiretso na akong pumasok ulit sa kwarto ko. Nilak ko ang pintuan at diretsyong higa na ako tapos kuha ng cellphone ko. Nakita kong may mga mensahe na naman si Anton. Please mag-update ka naman para alam ko kung anong gagawin ko, sabi niya. Anong sinabi nila tungkol sa akin? Anong sinabi ni Paul? Mama Mia, ang tinutukoy niyang Paul ay yung tiyuhin ko kanina, yung galit na galit nung nakarating ako. Nung ang dami-daming sinasabi pero hindi pa talaga klaro sa akin ang rason kung bakit galit na galit siya kay Anton. Kung bakit sabi niya kilalang kilala niya si Anton. Bukas, Mama Mia. Bukas, isa-isa ko pa silang kakausapin. Isa-isa ko pang pakikinggan ang mga gusto nilang sabihin sa akin. Rose, hindi ka ba talaga sasagot dyan? Please, tatawag ako. Ilang sandali pa ay nag-ring. Ang plano ko sana ay sasagutin ko pero wag na lang. Dahil hindi naman ako makakapagsalita kasi natatakot ako na baka marinig ng pamilya ko sa labas na may kausap ako sa loob ng kwarto ko. Pero tawag pa rin ng tawag si Anton. Kaya sinagot ko ang phone, Mama Mia, pero hindi ako nagsasalita para lamang makampante si Anton na okay ako. Hello? Hello, Langga? Ano nangyari sa'yo dyan? Kanina pa ako alalang-alala sa'yo. Mag-reply ka naman oh. Langga, bakit ayaw mo akong sagutin? Sumagot ka naman. Hindi ka ba sinaktan? Ha? Sana hindi ka nila sinaktan ha dahil ako talagang makakalaban nila kapag sinaktan ka nila. Please naman oh, sumagot ka naman dyan. Habang ongoing yung tawag ay may galit na kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. At alam kong narinig yon ni Anton, Mama Mia. Bakit galit na galit sila? Ano bang sinabi nila ha? Hindi ko na sinagot si Anton at pinatay ko ng cellphone at nag-reply na lang ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, mag-uusap din tayo. Yun lang ang tinext ko at wala ng iba pa. Mama Mia, akin na sanang ililigpit yung cellphone at kinansel ko na lang yung tawag dahil tumawag ulit si Anton. Hindi ko na inantay ang text niya. Niligpit ko na yon at itinago dahil baka may makakita pa doon. Kasi kailangan ko nang buksan yung pintuan. Paglabas ko ay nandun ang tito ko, tapos si Papa at si Mama. Kilala ko yung Anton dahil classmate ko yan noon sa college. At alam ko yung mga kabaliwan niya ha. Alam ko yung mga ginagawa niya. Babae, droga. Alam mo ba na kung magpalit ng babae yan ay para lamang nagpalit ng basahan? May anak pa nga yan eh. May anak yan sa labas. Akala ko patay na yung taong yan. May ibang set of friends yan na mga adik na adik talaga. Mama Mia, ang naisip ko noon, wala namang bahid ng pagka-adik itong si Anton. Bakit ang gwapo-gwapo pa rin niya at ang formal-formal niya kung totoo talagang adik siya? Maginoo naman siya pero medyo bastos nga lang. Yun ang description ko kay Anton. Mama Mia, nung mga panahon na yon, hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Kung sinasabi lang ba yun ng tito ko para tuluyan kong layuan si Anton o kung totoo ba talaga ang mga pinagsasasabi niya. Alam mo ba noon, siguro hindi mo napapansin dahil hindi ka naman lumalabas. Pero lagi yang pumupunta sa bahay. Yun bang may mga lalaking na nandun sa labas? Yun bang nagiinuman kami sa labas ng bahay? Yun bang nagsisigarilyo? Isa siya sa mga yun. Tama nga ako eh. Tama nga ako. Dahil noon kung tignan ka niya, kahit batang-bata ka pa, alam kong kursunada ka niya eh. Hindi ko talaga malilimutan yung tingin niya sa iyo noon. Pero dahil bata ka pa, high school ka pa lang noon, akala ko ay wala lang yon. Kaya hinayaan ko na lamang. Total hindi ka naman umaalis.
Mama Mia, high school ako ay medyo dalaga na talaga ako. Siguro nga dahil matangkad ako at may kalakihan din at hindi ako yung mga nakikita mong typical high school girls na mga maliliit. So hindi talaga ako sumasama-sama sa kanila dahil napagkakamalan akong ate nila. Kaya nandun lang talaga ako sa bahay. Sinasali-sali rin ako noon ng tita ko ng mga patimpalak ng kagandahan sa lugar namin kasi nga dalagang-dalaga na raw talaga ako kung titignan. Lahat ng sinabi ng tito ko ay hindi nagme-make sense sa akin noon. Alam mo ba, nung una kanyang nakita, tinanong pa niya kung sino ka. Nung mga panahon daw kasi na yon ay bumaba ako ng motor at galing ako ng school. Nandun daw sila sa bahay ng lola at lola ko at nag-iinuman. Dahil harap lang ng bahay namin ang bahay ng lola at lola ko kaya nakita nila ako. Si Rose yan, pamangkin ko. Yan ang pinakamaganda dito. Sabi raw ng tito ko sa kanya. Oo nga, maganda. Uy, wag yan brad ha. Matayog ang pangarap namin para sa batang yan. Sabi raw ng tito ko. At mula raw noon, Mama Mia, ay hindi na rin daw etong si Anton nagpapigil na lagi raw akong itanong kay Tito Paul. Ang bahay namin ay para pong duplex style. Magkakatabi ang bahay namin ng isa pa naming tito pero sa harap ng yon ay bahay ng isa naming tita tapos bahay ng lolo't lola ko. Iisa lang ang gate namin, Mama Mia. So parang compound po kaya lagi talaga kaming nagkikita. At kung gumagala man sina Anton daw doon sa kanilang bahay ni na lolo't lola ay nakikita daw niya ako. Pero that time, Mama Mia, ay hindi pa kami nakakalipat ng bahay. That time ay nag-iipon pa ang mga magulang ko para makabukod talaga kami ng tuluyan. So ang naaalala ko talaga ay may mga friends ang tito ko na laging pumupunta sa bahay ng lola't lola ko. Minsan nga ay inuutusan pa nila akong bumili ng beer. Tapos ay kinakausap pa nila ako. Minsan ay bumibili din ako ng sigarilyo para sa kanila. Pero minsan ay hindi ako lumalabas. Hindi ko naman nakalain na doon pala ako unang nakita ni Paul. Doon pala ako unang nakita ni Anton. Nung sinabi ng tito ko ang lahat ng yon ay nasagot na lahat ng mga tanong sa utak ko. So the whole time ay nandun lang pala siya. Minsan nga raw ay nakikitulog ang mga friends niya, including si Anton dun sa bahay ng lola't lola ko. Dahil sobrang lasing na lasing daw sila kapag nag-iinuman sila at napapasobra. Mama Mia, kaya pala galit na galit ang tito ko dahil para sa kanya ay corrupting minors talaga itong si Anton. Napakasalbahe ng taong yan. Sa dinami-dami ng babae, ikaw pa talaga ang pinagtripan niya? Akala niya hindi ko siya totohanin ha? Pagkatapos ng sigaw ng tito ko ay umalis ito. Hindi ako sumagot, Mama Mia. Hinisip ko para saan pa ba ang pagsagot ko. Pero ang plano ko noon, if worst comes to worst, ay talagang pakikiusapan ko ang mama ko. Alam ko kasi, Mama Mia, na sa kanilang lahat, ang mama ko ang pinaka-sensible. Alam ko na kung meron mang isang taong makakaintindi sa akin ay si mama yon. Bumalik ako sa kwarto. Kahit na pagod ang katawan ko ay hindi pa rin ako makatulog sa kakaisip. Ano ba ang gagawin ko? Baka wala silang planong pabalikin ako doon sa bahay ng tita ko. Pagpasok ko pa lang sa kwarto ay medyo nanghina na talaga ako sa mga narinig ko. Mama Mia, hindi pa matagal ang pagkakakilala namin ni Anton sa isa't isa. Pero talagang nalulungkot na ako kapag iniisip ko pa lamang na mapapalayo kaming dalawa. Pinaramdam niya sa akin ang sobrang ligaya. Kaya hindi ko maisip noon kung paano ko kakayanin ang buhay ko kapag nawala siya. Hindi ko na tinagnan ang cellphone ko dahil alam kong hindi naman ako makakatulog kapag ginawa ko yon. Kaya pinilit ko ang sarili kong matulog dahil pagod na pagod talaga ang buong katawan ko. Kinabukasan ay tanghali na akong lumabas ng kwarto ko dahil kagagising ko pa lamang. Magpapaalam sana ako na babalik dun sa bahay ng tita ko. Paglabas ko ay nandun pala ang mama ko.
Siya lang ang mag-isa at wala sa bahay ang papa ko. Oh, mabutit gising ka na para magkausap tayo na tayong dalawa lang, sabi ni mama. Ito ang inaantay kong pagkakataon na makausap ko ang mama ko na walang impluwensya ng papa ko o ng mga kapatid ni papa. Tapos na kaming magpa-blatter. Ano? Anong blatter? Nag-alala ako nung mga panahon na yun, Mama Mia. Kasi kung totohanin talaga ng mga magulang ko, yung pagiging underage ko ay alam ko talaga na tatamaan si Anton sa ikakaso nila. Kaya mas lalong naguluhan ang utak ko. Tapos papupuntahin ka nila sa ospital. Ipapacheck ka doon, tapos ipapa-drug test. Kampante naman ako sa drug test, Mama Mia, dahil wala naman po kaming ginamit na kahit na ano ni Anton nung nasa Usamis kami. Hindi naman din talaga ako nakakita na gumagamit si Anton. Pero ang kinakatakot ko ay yung ipacheck nila ang pagkababae ko. Alam ko talaga nung mga panahon na yon na may makikita ang doktor doon. Nanghina at kinakabahan ako. Alam ko na makakakita sila doon ng pwedeng pangsuporta nila in case na itutuloy talaga nila ang pag-file ng kaso laban kay Anton. Ano ba yung napasukan ko? Ano ba tong napasukan ko? Mapapahamak pa ang lalaking gusto ko. Nung narinig ko yun ay alam kong wala na akong choice. Lumuhod talaga ako sa harap ng mama ko, Mama Mia. Doon ko talaga naisip na napakalaki ng consequence pala ng ginawa kong desisyon na magsinungaling sa tita ko. Pero kahit na anong mangyari, isisave ko si Anton. Kahit na anong mangyari, ililigtas ko siya sa mga kasong pwedeng iakyat sa kanya ng mga magulang ko. Ayokong may mangyari sa kanyang masama. Nag-take pa siya ng board exam. Kaya alam ko na makakaapekto ito sa kanya. Tapos kapag hindi naman siya pumasa sa board, ay aalis siya ng bansa. Kapag may kaso siya, alam kong hindi siya makakaalis. Ma, pwede bang hayaan nyo na si Anton? Promise, Ma, promise. Promise, susunod na talaga ako sa inyo. Promise. Kahit ano pang sabihin niyo, susunod ako. Patawarin niyo lang ako. Mama Mia, sa walang pag-aalinlangan ay umamin ako sa mama ko. Umiyak ako ng umiyak. Umamin na lang ako, Mama Mia, knowing na alam kong mas pwede niya ako maprotektahan kapag nalaman niya ang totoo kesa sa marami ang makaalam tungkol sa nangyari sa akin. Ano bang nangyari sa yung bata ka? Hindi ko talaga lubos akalain na magagawa mo ito sa amin. Magagawa mo ito sa sarili mo. Nakayuko lang ako noon at umiiyak, humahagulgol. Tapos ngayon, luluhod-luhod ka dyan sa harapan ko? Para ano? Para wag lang naming ituloy ang kaso dun sa taong yun? Ano ba? Bakit mo siya pinoprotektahan? Ma, please, yan lang talaga ang pakiusap ko sa inyo. Kayo na ang pagdedesisyonin ko kung anong gusto niyong mangyari sa buhay ko. Please, just leave Anton out of this. Okay, sige, ganito na lang. Uuwi ka dito, tapos hindi ka na mag-aaral dun sa syudad. Huwag ka nang mag-iisip pa na matutupad pa yung pangarap mong magiging flight attendant. Kasi ayaw na talaga naming pumayag na tourism pa ang kunin mong kurso. Mama Mia, tumingala ako kay mama. Pero bumalik din ako sa pagkakayuko at pinikit ko na lang ang mga mata ko. Nung mga panahon na yun, galit na galit ako. Hindi ko alam kung saan ako magagalit. Kay Anton ba, sa sarili ko ba, o sa mga magulang ko. Gustong-gusto kong maging flight stewardess. Gustong-gusto kong maging flight attendant dahil gustong-gusto kong mag-travel around the world, Mama Mia. Pero wala na akong magagawa. Ito lang ang tanging paraan para mailigtas ko ang lalaking mahal ko. Patapusin mo na muna ako sa semester na to, Ma. Tapos uuwi din ako dito agad. Ganun. Babalik ka pa rin pala doon. Ano kala mo? Patatapusin ka pa namin sa pag-aaral mo? Hindi ka na namin pag-aaralin pa.
Matapos sabihin yun ng mama ko ay mas lalo akong nalugmok. Sige na ma, please. Just one last time. Natapos ang pag-uusap namin ni mama na medyo nakampante ako. Alam kong si mama na ang magpapaintindi dun kay Tito Paul at sa papa ko. Ang kinaiiyakan ko, Mama Mia, ay ang mga pangyayari sa buhay ko. Nung nakapasok ulit ako sa kwarto ay tsaka ko palang naisip ang cellphone. Binuksan ko yon at nakita akong marami ng mga messages ni Anton. Langga, uunahan talaga kita, bahala kung ano pang mangyayari. Uunahan kita sa desisyon. Haharapin ko sila. Pupunta ako dyan ngayon. Hindi ko na iintayin pa na mag-usap tayong dalawa. Huwag mong suluhin ang lahat ng yan. Dalawa tayong dapat sisihin dyan. Bahala na kung anong mangyari. Hindi ako papayag na paghiwalayan nila tayong dalawa. Ako nang bahala. Ang importante, makatapos ka sa pag-aaral mo. Ano ba, hindi ka ba talaga sasagot? Ang dami pa niyang text, Mama Mia. Pero hindi ko na inisa-isang replyan ng lahat. Pagod na ako, Anton. Please lang. Yun ang naging reply ko sa kanya. Dahil totoo naman talaga, Mama Mia. Totoo naman talagang pagod na ako. Emotionally drained na talaga ako. Pagkatapos kong ma-send ng text na yon ay pinatay ko ng cellphone. Anong gagawin natin sa pag-ibig mo kung makukulong ka? Kaya hayaan mo na muna ako ngayon. Huwag ka nang magpakita sa akin o sa kahit sino sa pamilya ko. Papatayin ko na sana pero naka-receive ako ng reply sa kanya. Bakit ganyan? Napaka-PI naman. Bullshit naman yung sinasabi mo. Ano bang ginagawa nila sa'yo? Please, magsalita ka naman. Hindi ka na ba talaga magre-reply? Mahal kita. Please, ikaw ang matagal kong inaantay. Gusto kong mag-usap tayong dalawa. Matagal na kitang pangarap, kaya please, wag nating tigilan kung ano mang meron sa atin. Binasa ko na lang ang mga reply na yon at tuluyan ko nang pinatay yung cellphone. 1 week talaga na nasa bahay lang ako. Hindi lumalabas. Not until may dumating na kakilala ko sa bahay namin. Tinawag ako ng kapatid ko. Ate, nandyan si Kuya Archie, nahanap ka. Ano? Anong ginagawa niya dito? Magkakilala kami ni Archie dahil magkapit-bahay naman kami pero hindi kami malapit sa isa't isa. Lumabas ako. Hoy Rose! Oche, anong ginagawa mo dito? Wala sina mama. Akala ko kasi ay sina mama ang hinahanap nila dahil ang alam ko ay magkaibigan ang mga magulang ni Archie at mga magulang ko. Rose, si Anton nasa bahay. Baka may pagkakataon ka. Puntahan mo doon. Sige hindi na ako magtatagal. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang pumupunta-punta dito. Ang sabi niya, i-on mo lang daw yung cellphone mo. Mama Mia, hindi talaga ako nakakilos hanggang sa makaalis na si Archie. Tinotoo talaga ni Anton ang sinabi niyang pupunta siya sa amin. Akala ko joke lang yon. Siguro inisip ni Anton na hindi totohanin ng mga magulang ko ang pagpapakulong sa kanya. Pumasok ako sa kwarto ko at kinuha ang cellphone at binuksan yon. Nung mabuksan ko yon ay sunod-sunod ang mga texts na dumating sa akin. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay wala pa pong messenger kaya text pa po ang lahat. Inisa-isa kong buksan ng mga yon, ang dami-dami. Pero nung nakatatlo na ako, ay dinilit ko na lang yon at hindi ko na binuksan yung iba. Dinilit ko na lang nang hindi binabasa. Nag-text ako kay Anton. Umuwi ka na doon, hindi ako pupunta dyan. Doon tayo sa syudad mag-uusap. Bukas, babalik ako doon. Kaya umuwi ka na. Mama Mia, ayoko talagang mahuli si Anton ng mga magulang ko. Hindi ko kaya na ibang gulo na naman ang mangyayari. Kakahupa pa lamang ng gulo at nakakatroma yon, kaya ayoko nang dagdagan pa yon. Mag-aantay ako sa'yo. Yun lang ang reply niya at wala nang iba pa. Ewan ko kung anong ibig sabihin sa reply na yon.
Kaya ayun, Mama Mia, pagkatapos nga ng isang buong linggo, dahil Sunday akong nakauwi noon, ay babalik agad ako dun sa syudad ng tita ko. Dahil Sunday din yun, Mama Mia. Dapat mo nang isettle kung ano ang dapat mong isettle doon. Dahil pagkatapos doon, kukunin ka na namin. At dito ka na. Sakay ako sa motor noon papunta sa terminal ng van. Tricycle po ang sinasakyan ko. Sa ilang kanto pa, matapos kong makasakay ay may pumara at si Archie pala yun. O Archie, nakauwi na ba yung actor? Tanong ko sa kanya na ang ibig kong sabihin ay si Anton. Uuwi yun ngayon. Ilang saglit pa ay pumara si Archie. Oh, dyan lamang ako kuya oh. Nung tumigil ang tricycle ay may sasakyan nga sa harap ng bahay nila Mama Mia. At talagang kinakabahan ako nung mga panahon na yon sa nakita ko. Kahit hindi ko siya nakita ay kilala ko naman ang may-ari ng sasakyan na yon. Baliw talaga tong taong to. Bakit siya pumunta dito? Gusto ba talaga niyang mapahamak? Gusto mo ba talagang mapahamak? Sabi ko. Kinakabahan na ako dahil baka may makakita sa amin. Tinitignan ko rin yung driver ng tricycle Mama Mia at baka kilala niyang mga magulang ko at baka may alam siya sa mga nangyayari. Hindi ko kasi alam kung may alam ba ang mga kapitbahay namin bukod kay Archie. Bumaba ka dyan. Bumaba ka dyan para peaceful tayong aalis dito sa lugar na to. Huwag ka nang magtagal dyan. Dahil kung hindi, baka magkatotoo yung takot sa isip mo at baka may makakita sa atin. Mama Mia, sobrang takot na talagang nararamdaman ko doon. Matagal-tagal pa bago ako bumama sa tricycab. Lumingon-lingon pa ako, Mama Mia, dahil para po akong nanginginig noon. Paano kung may makakita na kakilala ng tito o ng mga magulang ko? Si Anton naman nung mga panahon na yon ay naninigarilyo at nakasandal sa kanyang sasakyan. Noon pa lang simula nung nagkakilala kaming dalawa na nakita kong naninigarilyo si Anton. Hindi ko na maitsura pa ang galit na nakikita ko sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Si Archie naman ay sumandal din sa sasakyan. Malalaki ang mga pawis ko nung mga panahon na yon. Hindi ko talaga malilimutan ang sinabi ni Mama sa akin bago pa ako umalis ng bahay. Baka akala mo napatawad na kita ha dahil umokey ako sa gusto mo. Huwag kang humanap ng kahit na konti o maliit na rason na hindi na kita kaawaan sa susunod. Pagsisisihan mo talaga lahat, Rose. Tandaan mo yung mga sinabi ko. Mama Mia, habang tinitignan ko si Anton ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa utak ko ang boses ng mama ko na nagsasalita ng ganon. Hindi ka pa ba talaga bababa dyan? Tanong ni Anton. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay bumaba agad ako dun sa tricycab at dumiretso ako sa sasakyan niya. Mama Mia, para talaga ako noong isang magnanakaw na nagmamadali na walang makahuli o makakita sa kanya. Pumasok agad ako sa sasakyan dahil hindi pa tapos manigarilyo si Anton. Pero itinapon na lang niya ang sigarilyo niya at hindi na niya inubos yon. Si Archie naman ay pumasok din sa loob ng sasakyan. Pagpasok nilang dalawa ay walang nagsasalita kahit na isa. Idinaan lang namin si Archie sa bahay nila. Oh, mag-ingat kayo dun, Brad, ha? Rose, mauna na ako. Alam mo, mahal ka niyang kaibigan ko. Alam mo ba, na kahit sa pagiging maldito ng kaniyang reputasyon, ikaw lang talaga ang nakakapagpabago dyan. Oh, pag-usap kayong dalawa. Baka mapanis ang mga laway ninyo. Tumawa si Anton. Ikaw talaga, Brad. Andyan pa rin yung pagiging joker mo. Tumawa din si Archie. Ikaw kasi, Rosie. Bakit bigla kang naging dalaga dyan? Oh, iyan ko na kayo ha. Baka kung saang simbahan nyo pa gustong tumuloy eh. Itong si Archie, Mama Mia, ay pareho po kami ng religion.
Pero hindi po siya mahilig magsimba. Hindi na ako sumasagot pa, tinignan ko na lang si Anton pagkatapos magsalita ni Archie. Akala ko ay may sasabihin pa siya pero hindi rin siya nagsalita at pati ako rin. O sige, baba na ako. Salamat Brad. Salamat sa pagpapatuloy sa bahay niyo. Walang problema Brad. Noong tumalikod na si Archie, Mama Mia ay pinatakbo na agad ni Anton ang sasakyan. Hindi pa rin kami nagsasalita pero halatang halata mo na nanumbalik ang galit na nararamdaman niya. Ako naman ay hindi rin ako nagsasalita. Hindi ko kasi alam kung saan ako mag-uumpisa, Mama Mia. Ayoko talaga ng mga confrontation na ganito. At ayoko rin siyang tanungin dahil baka kasinungalingan lang din ang isasagot niya sa akin. Patigasan kaming dalawa nung araw na yon at mulang nagsasalita hanggang sa nakarating na kami sa syudad. Ibaba mo ako sa may terminal kasi sasakay lang ako ng tricycle papunta kina tita. Wala sana akong planong magkausapin si Anton kung anong nangyari sa amin. Hindi ko sana gustong sabihin sa kanya ang nangyaring lumuhod pa talaga ako sa harap ng mga magulang ko lalo na sa harap ng mama ko para lang palayain siya. Kasi ang gusto ko ay maging maayos ang buhay niya. Kung hindi man siya makakapasa dun sa let, Mama Mia, ang gusto ko ay makaalis siya ng bansa nang walang pinoproblema para makamove on na rin kami sa isa't isa. Si Anton ay hindi pa rin nagsasalita pero dinaanan niya lang ang terminal at pumunta kami sa isang beach. Nagpark siya sa may gilid nang hindi bumababa. Pagkatapos ay hinirap niya ako at hinila niya ako para yakapin ng napakahigpit. Mama Mia, ng yakap na yon ay hindi ko alam kung iiyak ba ako pero nilakasan ko ang loob ko. Hinalik-halikan niya ang buhok ko. Ako pa rin nung mga panahon na yon ay walang paggalaw para akong tuod. Pagod na pagod kasi ako. Wala naman akong ginagawang mga physical activity pero pagod na pagod talaga ang puso ko. Ang dami kong tanong pero ayokong tanungin siya kasi hindi pa ako emotionally ready. Ayoko kasing mag-iyakan kapag nagkakumprontahan kaming dalawa. Ayoko ring makita ang side ko na gano'n ni Anton. Namiss kita. Kahit text, hindi mo man lang ginawa tapos pinatay mo pa talagang cellphone. Nakayuko pa rin ako nung mga panahon na yon. Gentle naman na hinila ni Anton ang buhok ko para mapatingala ako sa kanya. Mama Mia, pagkatapos noon ay hinalikan niya ako ng pagkalagkit-lagkit. Yung halik na nangunguha ng kaluluwa. Hindi rin ako nakatiis, Mama Mia, at gumanti rin ako sa mga halik niyang yon. Hanggang sa ang mga kamay ni Anton ay kung saan-saan na naman napupunta. Hanggang sa kinagat-kagat na naman niya ang leeg ko. Tumigil din naman siya, Mama Mia. Magsalita ka naman. Uy, huminga ako ng malalim. San kaya ako mag-uumpisa? Kailan ang balik mo papuntang abroad? Tanong ko. Sa dinami-dami naman ang pwede nating pag-usapan. Bakit yan ang tanong mo? Bakit? Paano kapag sabihin ko sa iyong hindi na ako babalik pa? Doon ay napatingala talaga ako sa kanya, Mama Mia. Kasi nung mga panahon na yon, hindi ako nakatingin sa kanya habang nag-uusap kami. Ano? Bakit ayaw mong bumalik? Future mo ang nandun. Bakit atat na atat ka rin na bumalik ako? Medyo galit na si Anton at tumaas na ng konti ang boses niya. Sumandal ako sa upuan pagkatapos ay pumikit. Huminga ako ng malalim ng makailang beses dahil ayokong umiyak, Mama Mia. Anong gagawin mo dito kung hindi ka aalis? Pwede ba? Huwag mong binabago yung mga plano mo ng dahil lang sa akin. Para ka namang baliw dyan eh. Ituloy mo yon. Dahil kailangan nating maglaylo. Please lang. Hindi ko pa tapos ang sasabihin ko ay nagulat ako, Mama Mia, dahil napalakas ang paghampas ni Anton sa manibela niya. Oh,
Bakit ka ganyan? Bakit ka galit? Pwede bang huwag kang nanggugulat? Tinignan niya ako ng matatalas niyang mata. Pwede ba? Pwede bang huwag kang ganyan ha? Huwag mo akong gaguhin dahil matagal na akong gago. Binuksan ni Anton ng window side niya. Tumingin siya sa labas. Kumuha ng sigarilyo at sinindihan ito. Pinapalabas niya yung usok sa window. O sige, ubusin mo yang lahat ng sigarilyong meron ka. Hindi niya ako tiningnan at hindi rin siya nagsalita. Patuloy pa rin siya sa paninigarilyo na akala mo yun ang nagpapakalma sa kanya. Ano, ayaw mo ba talagang sabihin sa akin kung anong nangyari dun sa inyo? Alam mo, kahit hindi mo sabihin sa akin, na-imagine ko kung anong ginawa mo doon. Nakikita ko ang saya at lungkot sa mga mata mo. Naalala mo na ba ako ha? Hindi. Pero naalala ko ang mga kaibigan ng tito ko na laging pumupunta sa bahay ng lolo't lola ko. Laging natutulog sa sala dahil lasing na lasing. Walang mga pakialam kung hindi na komportable ang mga taong nakatira doon sa bahay. Corrupting minor ka pala. Nung mga panahon na yon, sila lang yung lasing, ako hindi. Hindi naman ako nagpapakalasing eh. Alam mo ba kung anong ginagawa ko? Nagtutulog-tulugan ako, lalo na kapag dumadating ka. Pero yung isang mata ko nakabukas at malayang tinititigan ka. Ditong mga panahon na to ay medyo naging relax na kaming dalawa, Mama Mia. Doon niya kwento sa akin na halos araw-araw raw ay gusto niyang pumupunta sa bahay ng lolo't lola ko dahil gusto niya raw makita ako. Para raw akong hindi high school nung mga panahon na yon. Matangkad at may malaking bulas na babae tapos short ng short. Nagustuhan na raw niya ako dati pa lang. Totoo naman, mahilig ako mag-short noon. Hindi kasi ako mahilig sa mga maiinit na damit. Alam ko naman, Mama Mia, na na-emphasize ng shorts na yon ang aking magagandang legs. Pero wala naman akong kaalam-alam na may isang tao na palang nagnanasa sa akin. Ano? Sigurado ka ba? Sigurado ka ba talagang hindi mo ako minamind, ha? Hindi mo ako pinagnanasaan? Uy, di naman kita binabasto sa utak ko. Nagustuhan kita, oo, aminin ko yon. Kung saan-saan na napupunta ang usapan naming dalawa. Medyo naging kalmado na rin kami at pinag-usapan namin yung dati. Nung nakikita niya ako, nung sinusulyapan niya lang ako, nung napapanaginipan niya ako. Ewan ko sa'yo, Anton. Mama Mia, nung mga panahon na yun ay nakalimutan ko ang sobrang gulo ng sitwasyon namin. At ang nanatili lang sa puso ko ay ang kilig na pinapadama sa akin ni Anton. Alam mo naman tayong mga babae, Mama Mia, hindi ba? Kapag nagmamahal, konting kibot lamang ng lalaking ating minamahal ay talagang kilig na tayo. Nakakalimutan natin ang sakit na ating mga pinagdadaanan. Ang kakomplikado ng sitwasyon na meron tayo. Alam mo ba, may isang pagkakataon noon pumunta kami doon sa inyo. Kasi may birthday ata eh. Akala ko nandun ka pero gumabi na lang, hindi pa rin kita nakikita. Lagi akong tanong ng tanong nun sa tito mo kung nasaan ka. Sabi niya, nandun daw sa mama mo. Alam mo, kung ano-ano ng mga dahilan ko noon sa mga barkada ko para lamang tumambay kami dun sa bahay ng tito mo. Para lamang makita kita. Pinag-usapan namin ng kahapon na parang ang gaan-gaan lang. Pinag-usapan namin kung paano niya ako naging crush, kung paano siya nagpapapansin sa akin pero hindi ko siya binibigyan ng tingin. Hanggang sa natapos na siyang manigarilyo at sinarado na niya ang bintana. Alam mo bang hinanda ko talaga ang sarili ko? Nagalit ka sa akin ngayon. Alam ko kasi may sinasabi si Paul sa'yo tungkol sa akin. Pero bakit? Bakit? Parang hindi ka galit sa akin at pinotektahan mo pa talaga ako sa mga magulang mo.
Anong gagawin ko, Rose? Hindi ko masosolusyonan ang problema natin ngayon kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat. Kung sasarilinin mo lang ang mga problema. Matagal ako bago nakasagot, Mama Mia. Ang totoo ay iyakin po talaga ako. Mabilis pong umiyak at tumulo ang luha sa mga mata ko. Kaya kinokompose ko muna ang sarili ko bago sana ako sasagot. Kasi ako, Mama Mia, kapag naumpisahan kong umiyak, hindi po ako yung tahimik na umiiyak. Yung iyak talaga na halos ilabas na lahat ng damdamin sa puso mo. Natatakot ako, Mama Mia. Natatakot akong malaman ng totoo. Dahil sa isip at puso ko noon ay meron akong imahe ni Anton na napakabuting lalaki. Gwapo, walang kahit na anong bisyo at in denial ako sa mga sinabi noon ng tito ko. At ayokong makonfirm yun mula mismo kay Anton dahil ayokong magbago ang paningin ko sa kanya. Hindi ko gustong marinig ang mga sagot niya. Umarap ako sa bintana sa side ko. Hindi ko talaga siya nilingon. Bumalik na naman ang galit niya at hinampas na naman niya ang manubela ng sasakyan niya. Magsalita ka naman. Alam mo bang malit lang ang pasensya ko, ha? Lalo na tungkol dito. Anton, gusto kong bumalik ka ng abroad para makapagpatuloy din ako sa buhay ko dito. Hindi siya nagsalita kaya nilingon ko siya. Nitong mga pagkakataong to, Mama Mia, ay hindi ko na napigilan ang mga luha sa mga mata ko. Umiyak na talaga ako at humagulgol na talaga ako to the point na nahirapan na kong huminga. Halagang binubuksan ko na ang bibig ko para lang doon ako huminga. Bakit? Bakit ikaw nang nagpaplano sa buhay ko, ha? Sa buhay natin. Ako yung mas matanda, ako yung lalaki, dapat ako yung magplano eh. Ano bang kinatatakot mo sa kanila, ha? Knowing them, alam na alam ko na ima-manipulate ka nila. Kaya nga nagantay ako sa'yo eh. Nagantay ako sa'yo. Tapos gusto ko, ako ang poprotekta sa'yo, pero bakit ikaw tong nagpoprotekta sa akin? Hindi naman ako takot sa kanila. Sumisigaw na si Anton nitong mga panahon na to, Mama Mia. Please, Anton, huwag mo nang dagdagan pa yung mga iniisip ko. Ihatid mo na lang ako, please. Mama Mia, hindi na siya nagsalita at agad na niyang pinaharurot ang sasakyan niya. Nung mga panahon na yun, ay hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero ang gusto ko lang ay makapagpahinga kahit konti. Itinigil niya ang sasakyan niya sa may terminal kung saan ko sinabi kanina na doon ako magpapadrop. Tinanggal ko na ang seatbelt ko. Hindi pa tayo tapos. Baka akala mo tapos na tayo. Ihahatid lang kita. Dahil baka makapatay pa ako ng tao o baka akong mamatay dito. At paulit-ulit siyang nagmura. Bumaba ako. Hindi pa nga ako nakakasakay ng tricycle ay pinaandar na ni Anton ang sasakyan niya at pinaharurot na paalis dun sa terminal na yon. Ako naman nung mga panahon na yon dahil pinagtitinginan ako ng mga tao ay binuksan ko ang pulbo ko at naglagay ako ng pulbo. Dahil alam ko, Mama Mia, na halatang halata sa mukha ko ang sobrang stress at ang pag-iyak. Pagdating ko sa bahay ay agad akong sinalubong ng tita ko. Tumawag yung mama mo. Nagtatanong kung dumating ka na raw ba. Sabi ko wala pa. Galit yon. Dahil kanina ka pa raw nakaalis sa inyo. Tawagan mo yon tapos paalam mong nandito ka na. Hindi ako tumawag kay mama. Nakitext lamang ako sa tita ko at sinabi ko sa kanyang nakarating na ako. Kumain ka na dyan. Mama Mia, dun ko pa na-realize na hindi pa pala ako nagla-lunch dahil hindi kami kumain ni Anton. Alam ko na ayaw na sana niya na magpapalipas ako ng gutom. Kaya kumain muna ako pagkatapos ay nagpahinga sandali dahil bukas ay klase na naman. Yung tita ko ay hindi pa rin ako kinakausap.
Hindi naman niya ako pinapagalitan, Mama Mia, pero alam kong nagbago ang pagtingin niya sa akin. Alam mo, isipin mo ang mga magulang mo. Kaya sana ayusin mo ang pag-aaral mo. Pakonsensya ka naman. Ayun, another pakonsensya effect na naman. Kailan pa ba ito matatapos? Pagod na akong pakinggan ang sermon ng mga tao. Pumasok ako sa kwarto at nakatulog na rin ako. Hapon na nung magising ako at binuksan ko ang cellphone ko. Walang ni isang tawag o text galing kay Anton. Kaya sabi ko, okay, baka ito ang pag-move on naming dalawa. Pagdating ko sa school ay nagtanong ang lahat dahil almost 2 weeks din akong nawala. Bago kasi kami umalis ni Anton, Mama Mia, papuntang Ozamis, ay hindi rin ako pumasok mula Wednesday at Thursday dahil naghanda ako. Nung nandun na ako ay bigla akong hinampas ni Buds. Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nawawala? Umuwi ako sa amin nagkasakit kasi ako. Ngayon pa ako naging okay. Uy, pwede bang sabihin mo sa akin ng totoo? Yun bang nakita natin dun sa park? Alam mo bang kilala ko pala yun? Tapos kilala ka pala niya? Ano? Kilala mo siya? Oo, kasi nagkakilala kami dun sa bar one time . Nagkita kayo at nagkakilala kayo kasabay ng girlfriend niya? Ano bang girlfriend? Wala naman yung kasama . Sila lang, tapos yung lalaki ko, alam mo na. Alam mo, bakit hindi mo na lang sabihin sa akin ng totoo? Ayos lang naman kung may girlfriend siya . Alam mo bakit ba ako magsisinungaling sa'yo, ha, Rose? Alam mo, tinawagan nga kita nung nakaraang linggo . Dahil itatanong ko sana sa'yo kung magkasama ba kayong dalawa. Kasi nga, hindi ko siya nakita dun sa bar at tinanong ko yung lalaki ko. Sabi niya, wala raw siya, nandun daw sa Ozamis. Uy, alam mo, Buds, gwapo yun. Good catch yun. Matanda nga lang, pero never mind, matanda din naman yung sa akin. Mama Mia, kung ano-ano pang sinasabi ng kaibigan ko. Sabi niya, one time daw sana sumama ako at si Anton na gumala kasama ang sugar daddy niya. Doon ay inamin na sa akin ni Buds na totoong may sugar daddy siya. At totoo nga yung usap-usapan ng mga schoolmates at classmates namin. Niisip ko, Mama Mia, sasama ako one time dito kay Buds pero hindi pa sa ngayon. Maglalaylo muna ako dahil baka makalbo na talaga ako ng mga magulang ko kapag nalaman nila na kung saan-saan pa ako nagpupunta at hindi pa aralan at bahay ang inaasikaso ko. Mama Mia, hanggang sa semester lamang na yun kasi ako doon sa lugar ng tita ko. Hindi rin ako mapakali nung mga panahon na yun. Parang ayoko na lumipas ang mga araw dahil parang ayokong tapusin ang kursong yun, Mama Mia. Ayokong iwanan ang kursong yun dahil sa totoo lang, gusto ko talaga na matupad ang pangarap kong lumipad at maging flight attendant. Pero wala akong magagawa . Desisyon ng mga magulang ko. Kasalanan ko rin naman. Pero ang totoo, kahit na alam kong kasalanan ko, ay hindi ko pa rin pinagsisisihan ang nangyari sa amin dalawa ni Anton. Lumipas ang ilang araw, patuloy ako sa pag-aaral ko. Hindi ko na napansin na malapit na palang mag-1 buwan, Mama Mia, mula nung umalis kami ni Anton papuntang Ozamis. Buti na lang at dinatnan din naman ako ng buwanan kong dalaw. Hindi po talaga mababayaran ang sayang naramdaman ko nung sa wakas ay nagkaroon na ako ng monthly period ko. Ano na lang mangyayari kung mabuntis ako? Kasi nung nandun kami ni Anton sa Ozamis, Mama Mia, wala po siyang sinayang. Lahat po pinasok niya sa akin. Mag-1 buwan na rin at wala na rin naman akong balita noon kay Anton. Hindi na rin siguro pumupunta doon si Anton sa bar na pinupuntahan ni na Buds dahil wala din namang sinabi itong kaibigan ko.
Ako ay check ng check pa rin sa cellphone na binigay sa akin ni Anton at baka nag-text siya pero wala. Inisip ko, eto na ba ang closure na hinihingi ko? No closure is also a closure, 'di ba? Sabi nga nila. Well, ang nasa isip ko noon, baka umalis na nga si Anton. Sana talaga bumalik na siya sa abroad para naman makahinga na ako kapag wala na siya. Ang tita ko pala, Mama Mia, ay teacher pero sa ibang lugar. May 2 po siyang anak na doon niya pinagpapaaral. Yung kanyang asawa ay nasa abroad. So kapag hindi po talaga ako pumapasok o kapag wala akong pasok sa paaralan at kapag ang tita ko ay nagtuturo, ay ako lang ang naiiwan sa bahay nila. Tulad ng araw na ito. Naghahanda ako dahil may pasok pa ako kinahapunan. Biglang nag-ring ang cellphone, Mama Mia. Alam kong si Anton yon kahit ibang number yon dahil wala naman akong pinagbigyan ng number na yon. Sinagot ko. Hindi pa nga ako nakakapag-hello pero sumisigaw na si Anton sa kabilang linya. Pinablatter pala nila ako, kaya pala ganun na lang ang takot mo. So ano, pakakasuhan nila ako? Dahil underage ka? Anong kaso? Kidnapping? Rape? Eto talagang si Paul ha. Hanggang saan ba talaga umabot yung mga pinagsasasabi niya ha? Mama Mia, caps lock po ang pagkakatype ko dito dahil sumisigaw na talaga si Anton. Hindi ako nakasagot nung mga panahon na yon. Kung hindi ako tinawagan ng isang brad kong pulis, hindi ko pa malalaman na pinablatter pala ako ng mga magulang mo. Kaya pala paaalisin mo ko. Dahil dyan, hindi na ako aalis. Huwag mo akong hinahamon, Rose. Akala mo, hindi ko malalaman ha? Kalak mo, hindi ko malalaman na tiniis mo pala lahat? Tinago mo pala lahat sa akin? Mama Mia, galit na galit siya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Humihinga ako ng malalim dahil akala ko peaceful na ang lahat pero hindi pa pala. Masaya ako pero nalungkot din ako nung hindi siya kumontak sa akin. Oo, gusto kong makausap siya. Oo, gusto kong makasamak siya. Pero mas gusto ko ang kaligtasan niya. Nasaan ka ngayon? Alam kong wala ka pang klase. Alam mo ba? Nawawala na talaga ako ng pasensya sa'yo, sabi niya. Pinatay ko ang tawag pagkatapos ay nag-text ulit siya. Galit na galit siya, Mama Mia. Sige magpadala ka sa galit mo. Nang yan ang ikamatay mo, text ko sa kanya. Oo, eto talagang ikakamatay ko. Galit na galit siya. Nagde-text kaming 2. Hanggang sa sinabi niyang pupuntahan niya ako. Hindi ako nag-reply, Mama Mia. Inisip ko na hanggang text lang naman itong si Anton. Walang magagawa ang galit na nararamdaman niya. Pumasok na ako sa loob ng school. Pero alam ko nung mga panahon na yon na siguro may posibilidad na aabangan niya ako sa labas ng school. Pero hindi din naman. Siguro alam din naman ni Anton ang mga boundaries. Nung araw na yon ay mag-isa lang ulit ako sa bahay. Sabi ng tita ko ay may pupuntahan daw silang lamay. Ang akin namang mga pinsan na mga anak ng tita ko ay dun lang nakatira sa boarding house dahil malayo po ang kanilang pinag-aaralan. Kaya mag-isa lang ako. Tapos nagulat ako, Mama Mia, dahil kakaligo ko pa lamang at hindi pa ako nakakabihis nung biglang nagbukas ang pintuan sa may sala. Gulat na gulat ako at sa sobrang gulat ko ay nahulog pa talaga ang towel na siyang tanging bumabalot sa katawan ko nung mga panahon na yon. Baliw ka ba? Bakit ka nagpunta dito? Alam mo ba na pwede tayong mahuli dito, ha? Papatayin mo ba talaga ako ng maaga, ha, Anton? Alam kong hindi pa makakarating yung tita mo. Miss na kita. Tapos kasalanan ko ba kung hindi ka nag-lock ng pintuan, ha? Tapos ganito pang madadatnan ko?
Mama Mia, nung natignan ni Anton ang itsura ko ay para naman siyang naging asong ulol. Kaya ayon, imbis na galit ay agad niya akong hinalikan. Yung mga halik niya ay mas madidiin kesa sa dati. Parang nampaparusa na mga halik. Agad niya akong pinatalikod doon sa may pintuan. Agad niyang inihaplos ang mga kamay niya sa kung saan saang bahagi ng aking katawan. Wild kung wild, Mama Mia. Ewan ko kung dun ba niya nilalabas ang galit na nararamdaman niya. Pero wala din naman akong reklamo. Patuloy pa rin ang kanyang paghalik sa buo kong katawan at ako naman nung mga panahon na yon ay patuloy lang ang pag-ungol. Walang pagtutol sa sarili ko. Alam kong mali, pero talagang nadadala ako sa mga halik at yakap ni Anton. At tuluyan ngang may nangyari sa amin sa mismong bahay ng tita ko. Nagpahinga muna ako sandali pagkatapos ay tumayo ako at tumiretso ako sa banyo. Pinaalis ko na siya, Mama Mia, pero lumalapit pa siya sa akin. Bigla siyang humiga sa kama ko. Sabi niya, Mama Mia, pwede raw kaming matulog doon. Na-imagine daw niya na matutulog kaming magkasama araw-araw na hubot-hubad. Baliw ka ba? Umalis ka na nga, baka makarating dito si tita. Lika muna, humiga ka muna. Namiss kita eh. Tumigil ka nga. Pero bigla niya akong hinila at saka magkayakap na kaming dalawa. Hindi na namin pinag-usapan pa yung nalaman niya na tungkol sa pagpapablatter ng mga magulang ko sa kanya. Anong oras ang pasok mo bukas? 2 p.m. Okay, sige. Magkita tayo bukas ha. Pupuntahan kita dito. At yun nga ang nangyari. Kinabukasan ay pinuntahan niya ako sa bahay ng tita ko. Wala na talagang kinakatakutan itong si Anton, Mama Mia. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang lalaking to. At may nangyari nga ulit sa amin. Mama Mia, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa. Parang gumagaan ng paligid. Parang nakakalimutan ko lahat ng gulo. Parang nakakalimutan ko lahat ng sampal, lahat ng sermon, lahat ng sigaw na inabot ko sa mga magulang ko. Ang importante lang sa akin ng mga panahon na yon ay ang mga halik at haplos ni Anton at ang pag-iisa ng aming katawan. Paulit-ulit, Mama Mia. Napakatahimik ng 2 araw na yon. Pumunta ako sa klase ko pagkatapos ng 2 rounds na may nangyari sa amin ni Anton na para bang walang nangyari. Pero pagod na pagod ang katawan ko dahil sa ginawa naming dalawa. Iniisip ko, eto na naman tayo sa 2 peaceful na araw. Ano na naman kaya ang mangyayari pagkatapos nito? Ano na naman kaya ang magiging kapalit sa panandaliang ligayang naramdaman ko sa piling ni Anton? Grabe naman ang mga ganitong klaseng pangyayari. Tsakot lang. Naka naman, girl! Hindi mo talaga pinipigilan ang sarili mo, ha? Sumusuway ka talaga sa mga magulang mo. Nako, sa mga kabataan dyan, huwag kayong sumuway sa mga magulang nyo, ha? Alam nyo, mas nakakaalam sila kung anong nakakabuti sa inyo. Well, sana lang kahit na medyo mali ang umpisa ninyong dalawa ni Anton, sana lang talaga ay magiging maganda ang katapusan ng kwentong ito. Nako naman. Pero hindi pa rin talaga tapos ang kwentong ito, ha? O, abangan nyo bukas ang karugtong sa kwento ni Rose. Huwag nyong kalimutan na mag-like at mag-share nitong ating video. Mag-click ng notification bell kapag nakapag-subscribe na kayo. Kung hindi pa naman, mag-subscribe muna. Yun ang importante. Subscribe, tapos tsaka na lang din click ng notification bell para laging na-update. At kung may sarili kayong kwento, please do not hesitate to share that to us. Email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag kalimutan na i-like at i-follow ang ating other social media accounts. That's Mama Mia CDO or Mama Mia Cagayan de Oro on TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Thank you so much to all of you. Hanggang sa muli po, ako ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Paalam!